Antonina, naku, pasensya na. Saktong 50 lang raw yung nailabas na vaccine eh. Ang alam ko nga kanina pang 50 ka, 'di ba? Tapos biglang naging 51 ka kaya hindi ka nakaabot. Po, pero ang tagal ko pong naghintay sa pila. Eksakto, ito po yung stub ko. Number 50 po nakalagay. Hindi ba kayo rin ang naglista sa akin at sinigurado niyo po sa akin, Ate Sol? Baka naman po mapapakiusapan sila na kahit isa lang naman o maawa naman sila sa anak ko. Pagsusumamo ni Antonina na halos lumuhod pa sa harapan ni Ate Sol. Nakiusap na rin ako sa kanila. At alam ko naman yun dahil sa kalagayan ni Yanyan pero wala na raw talaga eh. At ngayon ay niyaya na nga siya ni Ate Sol na lumapit sa mga staff para siya nang makiusap dito. Sige ho. Ma'am, sir, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tignan niyo ho itong anak ko. Sobra na pong nangangayayat dahil sa ubo. Hinihika rin po siya at wala po kaming perang maipapagamot sa mga pribadong ospital. Ang tagal ko pong hinintay ng araw na to para maturikon din po ang aking anak. Nakikiusap po ako sa inyo o baka naman po may natitira pa kayo dyan kahit na isang vaccine lang. Maawa naman po kayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ito pa, kain ka pa, mahal. Dahil marami ako naibentang sampagita ngayon, ililibre kita ngayon ng tusok-tusok. Sige lang, kuha ka pa. Ako nang bahala. Sambit na Antonina sa kanyang long-time boyfriend na si Jacob Cuangco. Anak ng mag-asawang doktor na sina Doc Joaquin at Doktora Elizabeth. Si Antonina naman ay simpleng dalaga at ulilang lubos na. Dating tauhan sa isang karinderya si Antonina na malapit sa eskwelahang pinapasukan ni Jacob. At doon sila unang nagkakilala at nagkamabutihan. Dahil nagsarado na ang kainang iyon ay gumagawa na lamang si Antonina ng sampagitan necklace at nilalako niya tuwing umaga sa may simbahan o hindi naman kaya ay sa may palengke. Naku mahal, ang dami ko nang nakain. Ikaw nga tong wala pang nakakain eh. Sabi naman ni Jacob. Dahil lagi na nga si Jacob ang nanlilibre kay Antonina ay naisipan naman ng dalaga na siya naman ang maglibre ngayon. Total, naubos naman ang kanyang mga pambentang sampagita dahil linggo ngayon. Ayos lang ako mahal. Basta makita kitang busog at nag-i-enjoy sa pagkain, ayos na rin yan sa akin mahal. Ang ngiting sagot naman ni Antonina. Naroon nga sila sa may maliit na karinderya at lomi ang kanilang napiling kainin. Ito lang din kasi ang swak sa budget ni Antonina, kaya naman pinagkakasya na lang nila yung kanita ng dalaga at ayaw ngang paggastusin. Ang sweet naman talaga. Alam ba yung nasabi naman ni Jacob sa kanyang nobya? Sa dinami-rami ng mga babaeng nagkakandara pa kay Jacob, may mga modelo pa nga at ilang mga kilalang personality, ay mas pinili pa rin niya si Antonina na simple lamang at kahit walang yamang maipagmamalaki, ay may busilak naman siyang puso at mabuting pagkatao na hindi niya nahanap o mahahanap sa iba pang mga nakakasalamuhan niyang babae. Kaya naman para kay Jacob, kung may swerte man sa kanilang dalawa, walang iba kundi siya. Habang kumakain ay tila ba kanina pa rin may gustong sabihin si Jacob kay Antonina kaya naman sinamantala niya ng pagkakataon na sabihin ito sa kanyang nobya. Siya nga pala mahal. Panimula ni Jacob. Ano yun, mahal? Tanong naman ni Antonina. Tumawag sa akin yung ate ko sa Amerika. Tapusin ko lang daw yung pagdodoktor ko dito tapos tutulungan niya na ako na makapag-apply doon. Nakangiti at kalmadong sabi ni Jacob. Ang kaninang nakangiting mukha ni Antonina ngayon ay unti-unti nang napapawi. Dahil alam niyang kaakibat ng magandang balitang iyon ay ang pag-alis ni Jacob. At may posibilidad na hindi na talaga sila magkita pa at iyon ang kinakatakutan ni Antonina. Patapos ka na, diba? Ilang buwan na lang? Ibig sabihin nun, pagkatapos ng ilang buwan na yon, aalis ka na?
Nag-aalalang tanong naman ni Antonina. Sa sandaling yun ay hinawakan na rin ni Jacob ang dalawang kamay ng kanyang nobya at saka binigyan ito ng isang kampanting mga ngiti. Mahal, para naman sa atin to. At saka mabilis lang ang panahon. Pwede kitang kunin kapag settled na lahat. Siyempre sa lahat ng plano ko, lagi ka pa rin kasama. Pagpapaga ang loob naman niyang sabi. Ramdam niya sa dalaga na hindi ito sang-ayon. Alam naman niya na ganito ang magiging reaksyon ni Antonina, ngunit bago pa man din pumanaw noon ang kanyang ama ay nangako siya dito na magiging isang magaling na doktor siya. Kaya ngayon, kung kailan unti-unti nang natutupad yon ay para bang mas nagiging mahirap ang lahat dahil sa loob niya ay ayaw din niyang mapalayo sa kanyang nobya. Bahagya namang inalis si Antonina ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Jacob at saka umiwas ang tingin. Pero, hindi naman ako matatanggap ng pamilya mo eh. Isang hamak na tindera lamang ako ng sampagita tapos ikaw ay isang profesional na doktor. Napakalayo ng estado ng buhay natin sa isa't isa, Jacob. Matitiis ko ang panghuhusga ng mga tao sa paligid ko. Pero ang pamilya mo, baka hindi ko kayanin. Ngayon pa nga lang sa relasyon natin ay tumututol na sila. Paano pa kaya kung isama mo na ako sa Amerika? Di lalo lang bababa ang tingin ko sa sarili ko. Kung gusto mo umalis, hindi kita pipigilan. Alam kong matagal mo nang pinapangarap yan. Ituloy mo lang. Huwag mo na akong isipin. Maluha-luha namang sabi ni Antonina. Mas lalo ngang nahirapang magdesisyon si Jacob dahil sa sitwasyon nila. May ilang buwan pa naman sila magkakasama, ngunit kung patatagalin pa niya sa sasabihin na ito, ay baka lalo lamang lumala ang sitwasyon kaya ngayon pa lang ay pinapaalam na ito ni Jacob kay Antonina habang maaga pa. Napabuntong hininga naman si Jacob tsaka muling kinuha ang kamay ng kanyang nobya. Mahal, huwag ka na mag-isip ng negatibo. Oo, maaaring magkaiba tayo ng buhay pero iisa lang ginagalawan nating mundo. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang relasyon natin. Kahit anumang mangyari. Sincero niyang sabi. Nauunawaan ko naman, mahal. Alam ko rin naman kung saan ako lulugar. Pagpasensyahan mo na itong mga naging reaction ko. Dapat ay masaya ako, diba? Pero parang pinahihirapan ko pa. Parang pinahihirapan ko pa yung kalooban mo. Masaya ako, mahal, na unti-unti mo nang natutupad ang mga pangarap mo. At sobrang ipinagmamalaki kita. At kahit ano man ang mangyari, malaking tiwala ako sa'yo. Alam kong mahal mo ako. At yung mga pangako mo, panghahawakan ko yan. Hindi mo naman ako masisisi kung bakit ganito ang naging reaksyon ko, diba? Mamimiss lang talaga kita. At syempre, maraming ka na dun. Mas matatangkad at magaganda tapos mapuputi pa. Baka ipagpalit mo ako sa kanila. Sabi naman ni Antonina. Batid nga niyang matagal na itong hinihintay ng kanyang nobyong si Jacob. Ang ganitong pagkakataon at magandang oportunidad kaya naman kahit na mahirap at ayaw naman ni Antonina na siya pang maging dahilan para hindi to pa rin ni Jacob ang kanyang mga pangarap, lalawakan na lamang niya ang kanyang pangunawa at iintindihin ang sitwasyon at higit sa lahat ay panghahawakan na lamang ang mga ipinangako sa kanya ng lalaki. Bigla namang napatawang si Jacob sa sinabi ng dalaga. Nako, ang mahal ko talaga, pinatawa mo ako dun na. Siyempre, bulag ako pagdating sa ibang babae. Sa'yo lang malinaw ang mga mata ko. I love you, mahal. Malambing niyang sabi, tsaka sumagot naman si Antonina. Mahal din kita, Jacob. Sabi naman niya, tsaka hinalikan na si Jacob ang kamay ng nobya. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagkain na isang malakas na sigaw ang nagpahinto sa kanila. Jacob! Ano na namang kalokohan yung pinagagagawa mo? At bakit dito ka kumakain sa cheap na kainang to? At ano yan? Anong pagkain yan? Sumakay ka na sa sasakyan at hindi na ako makakatagal sa lugar na to. Maarte at animoy diring-diri na litanya ni Madam Elizabeth kina Jacob at Antonina. Napatingin naman ang lahat ng mga taong naroon
Ultimo mga dumadaan lamang ay huminto na rin para lamang makausisa sa nangyari. Napatayo naman kaagad si Jacob at Antonina. Kinuha kaagad ni Jacob ang mga kamay ni Antonina at saka itinago sa likod niya. Mom, what are you saying? Nakakahiya ka sa mga tao. Pati sila hinuhusgahan niyo. Bulala si Jacob sa kanyang ina. Doon ay marahan ang lumapit sa kanila ang ginang. May dala pa itong bodyguard sa kanyang tagiliran. Ang isa ay tagapaypay at ang isa naman ay tagapayong. And how dare you nasagutin ako ng ganyan? Sinasabi ko na nga be. Yan ang impluwensya sa'yo ng mukhang perang babaeng yan. Itong nakakadining pagkain na itong pinapakain mo sa anak ko? Paano ko may lason yan? Sa itsura pa lang yan, madumi na. Singhal naman niya kay Antonina. Maya-maya pa ay sumigaw naman ang may-ari ng karenderya. Ma'am, maghinay-hinay naman kayo sa pananalita ninyo. Sigaw niya. Dinuro lang siya ng madam kahit wala naman siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Manahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Bulalas niya. Bumaling naman ang kanyang atensyon kay Antonina. Tinignan niya ito nang nanilisik ang mga mata. Ikaw babae, ilang beses na kitang binalaan na lubayan mo anak ko. Mataas ang pangarap niyan. Marami pa yung pwedeng gawin na mas matino kaysa sa pag-aaksaya ng oras kasama ka sa lugar na to. At isa pa, nililinis ko na lahat ng mga taong gustong maging sagabal sa pamilya ko dahil next week, ikakasal na si Jacob. Pagpapatuloy pa ng madam. Tila nga nanonood pa ng teleserye ang mga taong naroon dahil sa iskandalong yon. May iba pa nga na nagvi-video ngunit mabilis naman silang nasita ng mga bodyguards. Sa kabilang banday, ikinabigla naman ni Jacob ang sinabi ng kanyang ina na ikakasal na siya sa babaeng hindi pa naman niya nakikilala. What, Mom? This is nonsense. Umalis na kayo dahil hindi ako sasama sa inyo. Pagbabaliwala naman ni Jacob. Tahimik lang si Antonina at mas hinigpitan pa ni Jacob ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Sa puntong yon ay sinagot naman siya ng kanyang ina ng may pagmamalaki. Nonsense? Ang mapapangasawa mo lang naman ay ang nag-iisang anak ng mga Saunar at ng mamay-ari ng sikat na ospital sa Amerika na pangarap mong pasukan. Diba? Si Penelope Saunar. Nakatakda na kayong ikasal kaya itigil mo na yung kahibangan mo. Tapos na ang pakikipaglaro mo sa babaeng yan. At huwag ka nang kumontra pa. Mariin niyang sabi. Ngunit maninindigan si Jacob. Hindi ito kasama sa plano ngunit dahil hinahamon na ng kanyang ina ang kanyang paninindigan at prinsipyo ay pangangatawanan niya na ito at marami man siyang masaktan at masagasaan. No! Hindi ako magpapakasal kahit siya pang prinsesa ng Inglaterra o may-ari ng mga ospital sa buong mundo. Si Antonina lamang ang mahal ko at wala nang iba pa. Paninindigan niya. Kahit ang pangako mo sa daddy mo, handa mong kalimutan para lamang sa social climber na babaeng yan? Matalim na tanong naman ang ginang. Habol hininga si Jacob na tumingin sa kanyang ina. Mahal niya si Antonina. At ito ang alam niyang tamang gawin ngayon para protektahan ang kanilang relasyon. Huwag niyo akong papipiliin, Ma'am, maring sabi ni Jacob. Ngunit hindi naman nagpatinag si Madam Elizabeth. Pinapili pa rin niya ang kanyang anak na si Jacob kahit pa marami nang nakikiisyoso sa kanila. Ang pangako mo sa daddy mo? O ang babaeng walang kwentang yan? Taas kilay na tanong ng Madam. Ilang sandali pa ay isang magandang babae naman ang bumaba sa isang itim na sasakyan at ngayon ay papalapit na sa kanila. Maganda nga ito at parang isang modelo sa tangkad. Nakakasilaw din ang mula porselanan niyang kulay na para bang may takot na puan ng langaw o anumang insekto. Tita, matagal pa ba yan? Marami pa akong appointment na kailangang puntahan. Sabi ng magandang babae na si Penelope, sabay hinubad ang suot na salamin tsaka pinatong sa kanyang ulo. Napatingin naman sa kanya sina Jacob at Antonina at ganoon din siya sa dalawa. Siya ba si Jacob? Kalmadong tanong ni Penelope. Sumagot naman ang ginang. Yes,
Yes, Penelope. He is my stubborn son. Sagot ng madam habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang anak. Bahagya namang napatawa ng matipid si Penelope. Stubborn son? Nakakatawa. At sino naman siya? Tatawa-tawa niyang sabi sabay tingin kay Antonina. Tsaka taas kilay na binaybay ang kabuuan nito mula ulo hanggang paa. Doon ay sumagot naman si Madam Elizabeth. Siya lang naman ang babaeng pilit na inaasawang anak ko para makamkam ang kanyang mga yaman. Matalim niyang sabi. Sobra-sobra na ngang pamamahiya na ginagawa niya kina Antonina, kaya hindi na nakapagpigil ang dalaga at sinagot ng ginang. Hindi po totoo yan, malakas niyang sabi. Oh! Gold digger and social climber. Maraming ganyan sa Amerika. Bait-baitan ko no pero nasa loob ang kulo. Segue naman ni Penelope na may masama ring tingin kay Antonina na para bang lalamutin na ito ng buong buo. Dahil padami na rin ng padami ang tao sa buong lugar, ay nagsalita na si Jacob. Pero, paninindigan pa rin niya na hindi siya sasama sa kanyang ina. Bagkos, ay mananatili siya kay Antonina. Mom, umalis na nga kayo dahil hindi ako sasama sa inyo. Sigaw niya sa ina. Dahil hindi rin naman mapilit at makumbinsin ng madam ang kanyang anak na sumama sa kanya at iwan si Antonina ay sisiguraduhin niyang may masisirang buhay sa pagkakataong ito. Hindi ka sasama? Sige. Dahil sinusubukan mo ko, gagawin kong miserable ang buhay ng babaeng yan. Pagbabanta ng madam at sabay-sabay na rin silang umalis kasama si Penelope. Nang makaalis na sina Madam Elizabeth ay unti-unti na ring humupa ang buong lugar. Humarap naman si Jacob kay Antonina at saka tinitigan ito sa kanyang mga mata. Wala mang mga salita ang lumabas sa kanilang mga bibig ay masasabing sapat na ang mga titig na iyon at ang tibok ng kanika nilang mga puso para patunayan na poprotektahan nila ang isa't isa at walang sino man ang pwedeng makapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda ay bago sila umalis, ay humingi naman muna ng paumanhin sila Jacob sa mga taong naroon, maging sa tindera ng karinderya na inaway ng kanyang ina kanina. Ate, pasensya na po. Ito pong bayad namin, no? Paghingi ng paumanhin ni Jacob. Masama pa rin ang mukha ng tindera na tinanggap ang bayad. Nanay mo ba yun? Pakipagsabihan ha? Ang sakit niyang magsalita. Sabi pa ng tindera. Napayuko na nga lang si Antonina sa kahihiyan at si Jacob na lang sumagot. Pasensya na po. Let's go, Antonina. Sabi ni Jacob tsaka umalis na rin sila na Antonina. Aalis na sana sila nang matuntunan nila ang parking kung saan nakapark kanina ang sasakyan ni Jacob na ngayon ay wala na. Isa nga ito sa pagpapahirap na gagawin ni Madam Elizabeth. Ang tanggalin lahat ng personal belongings at access ni Jacob sa lahat ng kanyang pagmamayari. Damn it! Pati yung sasakyan kinuha nila. Ana si Jacob sa kanyang sarili at napakagat pa sa kanyang pag-ibabang labi. Abot-abot rin ang pag-aalala ni Antonina kay Jacob. Ni hindi niya alam kung tama pa ba itong pakikipaglaban na ginagawa niya. Mahal, umuwi ka na lang kaya. Baka mapahama ka lang ng dahil sa akin eh. Ayos lang ako. Huwag mo na akong isipin. Nag-aalalang sabi ni Antonina kay Jacob. Hindi naman sang-ayon si Jacob sa sinabing iyon ni Antonina. Sinimulan niya na ang laban kaya para sa kanya ay wala ng urungan. Wala ng bawian. Isa pa ang maging magkasama sila ang natatangi lamang na paraan na kanyang naiisip para hindi nila masaktan o magalaw si Antonina. Iyon lamang ang paraan para mapoprotektahan niya ang kanyang nobya sa mga kamay ng kanyang inang si Madam Elizabeth. Antonina, hindi ako papayag na masasaktan ka nila. Kapag nagbanta si Mommy, alam kong gagawin niya yun. Kaya naman kapag nasa tabi mo ako, doon ko lang masisigurado na ligtas ka. Buong pusong sabi ni Jacob kay Antonina. Umiwas naman ng tingin si Antonina at saka tumingin sa malayo. Pero mahal, nasisira ang relasyon ninyong mag-ina ng dahil sa akin. At alam kong nahihirapan ka na rin
Sabi niya at muling bumalik ang tingin sa kanyang nobyo. Hinila naman ng marahan ni Jacob ang kanyang mga kamay tsaka niyakap niya ito ng mahigpit. Saka na natin isipin yan, mahal. Masyado nang maraming nangyari ngayon. Palipasin na lang muna natin, okay? Malambing niyang sabi kay Antonina para hindi na rin ito mag-isip na kung ano-ano. Okay lang ba sa'yo na tumira sa barong-barong? Nag-aalalang tanong naman ni Antonina. Oo naman. Basta ba ikaw ang kasama? Walang problema. Nakangiting sagot naman ni Jacob. Bahagya namang umiti si Antonina. Salamat, mahal. Sorry din kung naiipit ka sa sitwasyon ng dahil sa akin. Sabi niya. Huwag mo nang isipin yon. Tara, mag-withdraw lang ako sandali para makabili tayo ng pagkain natin mamayang gabi. At doon ay tuluyan na nga silang umalis. At dahil wala na rin sasakyan si Jacob ay kailangan na nilang mag-commute papunta sa bahay ni na Antonina. Dumaan muna sila sandali sa bangko upang mag-withdraw sana para sa kanilang gagastusin. Ngunit napabulalas na lamang si Jacob nang hindi na siya maka-access sa kanyang debit card. Shoot! Pati ba naman bank account ko pinasara ni mommy? Wala na akong ano kahit dito. Ismayado ang sabi ni Jacob. Dahil medyo malayo ang distansya ni Antonina kay Jacob, ay nilapitan niya na ito nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Jacob na dismayado. Mahal, may problema ba? Nag-aalala niyang tanong sa kanyang nobyo. Inalisan na rin ako ng access sa bank account ko. Bad trip talaga. Bulala si Jacob tsaka nakapamewang niya. Kinuha naman ni Antonina ang kanyang wallet tsaka sinilip ito. May ipon naman siya kahit napapaano kaya naman ayos na ito para sa kanilang dalawa. Ganun ba? May pera pa naman ako dito. Ito na lang muna ang gastusin natin. Sabi ni Antonina. Ayaw man nga ni Jacob ang suwestyon na iyon ni Antonina ay wala rin naman siyang nagawa. Dahil no choice na sila ngayon. Kailangan muna niyang ibaba ang kanyang ego at hayaan na muna na si Antonina munang gumastos sa kanilang dalawa. Pasensya ka na, mahal, ha? Ako dapat ang gumagawa niyan. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Magiging maayos din ang lahat. Sabi niya at ngumiti naman sa kanya ang nobya. Nang makapamili na sila ng pagkain para ngayong gabi ay dumiretso na rin sila pa uwi. Habang nilalakad nila ang daan papunta sa maliit na barong-barong na tinitirhan ni Antonina na malapit sa may dagat ay sinalubong na kaagad siya ng ilang mga kapitbahay na mukhang mga nininervyos ang kanilang itsura. Antonina! Antonina! Mabutit dumating ka na! Ang barong-barong mo tinutupok na ng apoy! Habol hiningang sabi ni Aling Teresa kay Antonina. Nagkatingin na naman sina Jacob at Antonina at saka nanlaki ang mga mata. Ano? Utal na tanong ni Antonina. Wala na rin silang pinalampas pang segundo at kumaripas na sila ng takbo patungo sa kanyang barong-barong. Ayun! Pinagtutulungan ng patayin na namanggas parang apoy! Sabi pa ni Aling Teresa habang sila ay tumatakbo. Nang marating na nila ang nasabing barong-barong ay doon na nga tuluyang napaluhod si Antonina. Tuluyan na rin tumulo ang kanyang mga luha at napabagsak na rin sa lupa ang bitbit niyang plastik na may lamang ilang pagkain. Pinagtutulungan na ngang tupukin ng mga kapitbahay ang namamatay na apoy na unti-unti na rin namang nawawala. Halos silang hina ang katawan ngayon ni Antonina at hindi malaman ang gagawin. Oh my God! Hindi ko mahahayaan to. Galit na sambit naman ni Jacob habang pinapanood na mamatay na ang apoy. Marahan niyang itinayo ang kanyang nobya na ngayon ay parang hinang-hina na ang katawan. Ang bahay ni nanay. Ang nag-iisang alaala ni nanay. Umiiyak na sambit ni Antonina. Sa sandaling yon ay lalong umusbong ang galit ni Jacob. Mahigpit siyang itinikom ang kanyang kamao at nagtiimbagang na nakatingin sa bahay. Napagpasyahan na nga niya na sugurin ng kanyang ina sa mansyon dahil sigurado siya na ito ang may kagagawan sa mga bahagi ng kanyang pagpapahirap sa kanila. Jacob, saan ka pupunta? Pagpigil naman sa kanya ni Antonina. Doon na hinawakan na ni Jacob ng mahigpit ang mukha ni Antonina at saka tumitig sa mga mata nito.
Sumusobra na sila. Hindi ako makakapaya. Babalik agad ako. Pangako ko yan. Babalik ako. Babalikan kita. Mariin niyang sabi at saka hinalikan nito sa kanyang noo. Pipigilan pa sana siya ni Antonina ngunit tila ayaw ng paawat ng binata. Jacob! Pahabol na sigaw pa ni Antonina. Halos liparin na rin ni Jacob ang daan patungo sa kanilang mansyon. At nang makarating siya doon ay dali-dali niya nang hinanap ang kanyang ina. Mom! Mom! Malakas na tawag pa ni Jacob sa kanyang ina. Samantala, naroon naman ang madam sa may terrace at ine-enjoy ang kanyang wine. Inaasahan na nga niya na babalik ngayon ang kanyang anak. As I expected, he's finally here. Mahinang sambit ni Madam Elizabeth. Sa baba naman ay galit na hinahanap pa rin ni Jacob ang kanyang ina. Where's Mom? Tanong niya sa isang kasambahay. Nasa may terrace po, Sir Jacob. Tugon naman niya kaya dali-dali nang nagtungo doon si Jacob. Nang makapunta na siya doon ay wala na siyang pinalampas pang segundo at binungaran na kaagad niya ng litanya ang kanyang ina. Mom, paano mo nagawa yun? Ultimo tirahan ni Antonina, dinamay mo? Tao ka pa ba? Galit na tanong ni Jacob kay Madam Elizabeth. Marahil na rin humarap sa kanya ang kanyang ina. Kaya ka lang ba nagpunta at bumalik dito para ipamukha sa akin na si Antonina pa rin ang pinipili mo? Taas kilay na tanong naman ng madam habang nilalaro ang baso ng wine sa kanyang mga kamay. Mom, bakit mo kailangan gawin to? Hindi ka na naawa sa tao. Yung bahay na yon na nag-iisang alaala lang sa kanya ng pamilya niya. Wala na siyang matitirhan ngayon. Mangiyak-ngiyak na sabi naman ni Jacob. Lahat ay gagawin niya para kay Antonina. Kahit pa makalaban niya na ang kanyang sariling ina. Sa puntong yon ay tumaas na rin ang boses ng madam. That's her fault. Dapat, alam niya kung saan siya lulugar. At marami pa akong pwedeng gawin sa kanya. Hindi lang yon. Kaya be wise. Be wise enough, son. If you really love her, lulunakin mo ang pride at ego mo. Iiwan mo siya para hindi na siya mahirapan pa dahil sisiguraduhin ko sa iyong mas malala pa ang gagawin ko sa kanya kapag nagpatuloy pa kayo. Hindi ko ginagawa to para pasakitan ka, Jacob. Ginagawa ko to para sa kinabukasan mo. Nahahayaan mo lang na masira, pati ang pangako mo sa daddy mo, para lamang sa isang babae? Hindi mo ba alam kung ganong kasakit yun sa akin, di lang nanay mo? Muli niyang pagbabanta. May pagluha pa nga itong nalalaman para lamang kaawaan siya ng kanyang anak. Mom, kailanman na hindi ko hinagad na masira ang relasyon natin bilang mag-ina. Maging ang pangako ko kay daddy ay wala akong planong kalimutan. Pero bakit pa hindi niyo matanggap na nagmamahalan kaming dalawa ni Antonina? Isa siyang mabuting babae, Mom. Hindi mo lang nakikita yun dahil iba yung buhay niya kaysa sa buhay natin. Matapang na sagot naman ni Jacob na mabilis namang nadugtungan ng kanyang ina. Exactly! Exactly, Jacob. Exactly. Napakalaki ng agwat ng buhay ninyong dalawa. Kaya sa tingin mo, paano ko siya matatanggap, ha? Paano ko matatanggap ang relasyon ninyo? Hindi, Jacob. Hindi ko magagawang papasukin ng babaeng gan sa mundo natin. Dahil hindi naman siya rito na babagay. Jacob, babae din ako. Kung ako ang nasa kalagayan ni Antonina, tapos ipipilit kong ipatanggap sa mga taong nasa paligid mo, bababang tingin ko lalong-lalo na sa sarili ko. Lalo ako manliliit. At ganun din siguradong mararamdaman ni Antonina. E baka nga napipilitan na lang siya dahil lumalaban ka. Pero ang totoo, ayaw niya na talaga. Masyado ka lang mapilit. Tigilan mo na siya, Jacob. Huwag kang mag-alala. Ipapaayos ko muli ang bahay niya. Mas maganda kaysa dati. Iiwanan ko rin siya ng ilang mga gamit at pagkain para hindi ka na mag-alala sa kanya. Basta tumuloy ka lang sa Amerika. At ituloy mo ang pagpapakasal kay Penelope. Titigilan ko na si Antonina. Pangako ko yan.
Mariing sambit naman ng kanyang ina na may pagbabantang muli. Ma'am, magagawa ko ang una niyong sinabi. Pero ang magpakasal? Hindi ko yun magagawa. Kung ang hiling niyo ay hiwalayan ko si Antonina para lamang tigilan ninyo siya. Sige, kahit masakit ay gagawin ko. Pero ang magpakasal sa iba, kalabisan na yan. Sobra-sobra ng pasakit ko kay Antonina. Kaya ma'am, nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na si Antonina. Kapalit nun, bukas na bukas din ay lilipad na ako patungong Amerika. Mariing sagot naman ni Jacob. Tila naipit na rin sa sitwasyon nitong si Jacob. Kapag nagpatuloy pa siya, si Antonina lang din ang masasaktan. At ayaw niya nang makita pang nahihirapan at nasasaktan si Antonina ng dahil sa kanya. Mahal na mahal niya si Antonina at mas gustuhin niyang siya na lamang ang masaktan at wag na ang dalaga. Hindi rin niya mapapatawad ang kanyang sarili kung sakaling may mangyaring masama kay Antonina, kaya naman nakipagkasundo na lamang siya sa kanyang ina para matigil ng kasamaan nito sa kanyang nobya na si Antonina. Deal! I will do that. Matalim na sagot naman ng kanyang ina. Just make sure na hindi niyo siya gagalawin. Nahahayaan niyo na siya. Dahil kapag nalaman kong hindi niyo pa rin siya tinitigilan, baka hindi niyo ako makitang buhay pa. Pagbabantaan naman ni Jacob, naikipinanlaki naman ng mga mata ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na masasabi yun ng kanyang anak na pagbabantaan ang sariling buhay para lamang sa isang babae. Kahit pa sabihing napapayag niya na ang kanyang anak na humiwalay kay Antonina, mananatili pa rin siyang talunan dahil hindi pa rin niya magagawang mabago ang tunay na tinitibok ng puso ng kanyang anak para sa dalaga. Samantala, may ilang araw na rin na hindi bumabalik si Jacob kina Antonina. Ilang araw na ding urong sulong noon si Antonina kung pupuntahan ba niya ang lalaki o hindi. Marami rin kasing pumipigil sa kanyang isipan, ngunit gusto niya na kasing maliwanagan. Noong una, ay siya pang nagpapabalik kay Jacob na umuwi na sa kanila, ngunit ngayon, na may ilang araw na silang hindi nagkikita, napagtanto ni Antonina na hindi pala siya ganong kalakas. Hindi pala siya ganong katatag kapag wala na si Jacob sa kanyang tabi. Hindi pala niya kaya. Hindi pala niya kaya na wala ang binata sa kanyang tabi. Ngayon ay unti-unti na muling nabubuo ang bagong tirahan ni Antonina. Dahil katulad ng napagkasundoan ni na Madam Elizabeth at Jacob, ibabalik ng Madam ang kanyang mga nasira na mas higit pa kaysa dati. Kaya naman ito ang nangyayari ngayon. Habang tulalang pinapanood ni Antonina ang mga gumagawa ng kanyang bahay, ay nilapitan naman siya ni Ate Teresa, ang pinaka-close niyang kapitbahay tsaka nag-usisa. Antonina, parang hindi na ata bumalik yung kasama mong lalaki nung isang gabi Tapos ngayon, patapos na tong bago mong bahay. In fairness, mas maganda na kaysa dun sa nasira at natupok ng apoy. Siguro, yayamanin yung lalaking yun, no? Jowa mo? Siyang nagpagawa nito, no? Ani ng ginang. Pasimple namang napahawak si Antonina sa kanyang tiyan. Sa halip na sumagot ay mas pinili na lamang niya na manahimik dahil hindi rin naman niya alam ang isasagot niya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang tumayo si Antonina at saka tumingin kay Ate Teresa. Sige ho, Ate Teresa, may pupuntahan lang ho ako. Kayo na po munang bahala dyan. Nagmamadali niyang sabi. Hindi pa nakaimik si Ate Teresa dahil mabilis na nagmarcha palayo sa lugar si Antonina. Tila ba wala sa wisyo ang dalaga dahil ilang gabi na rin itong walang tulog at umiiyak dahil sa bigat ng kanyang damdamin. Alam iyon ni Ate Teresa dahil sa kanya na muna pansamantalang nakitulog si Antonina habang ginagawa pa ang kanyang bagong bahay na tinitirhan. Samantala, doon nga nagtungo si Antonina sa mansyon ni Jacob. Lakas loob siyang nagpunta doon kahit na alam niya sa sarili niya na walang kasiguraduhan kung sa pagbalik pa ba niya ay magiging maayos ang kanyang pakiramdam o lalo lamang lalala. Nang matunto na nga ni Antonina ang malaking gate ng mansyon ni Jacob, ay kaagad niya nang kinalampag ito at saka sumigaw at hinanap si Jacob. Tao po! Tao po! Jacob? Si Antonina to, Jacob! Malakas na tawag ni Antonina. Wala pang ilang segundo ay may nagbukas na ng gate.
Bumungad sa kanya ang isang matandang babae na isa sa mga kasambahay ni na Jacob. Ma'am, sino po sila? Bungad na tanong ng matanda. Doon ay nagpakilala na kaagad si Antonina. Halatang wala pang tulog ay stress ang dalaga dahil sa namumugto pa ang mga mata nito. Gulo-gulo rin ang kanyang buhok at wala na siyang pakialam kung anong itsura niya ngayon dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang muling makita si Jacob at maisama ng muli ang binata. Ate, ako po si Antonina. Nobyo po ako ni Jacob. Nariyan po ba siya? Pakisabi naman po na nandito ako. Mabilis na sagot naman ni Antonina. Lumungkot naman ang reaksyon ng mukha ng kasambahay. Naku ma'am, pasensya na po pero wala na po sina Sir Jacob at Madam Elizabeth eh. Umalas na sila kaninang umaga papuntang Amerika. Doon na sila titira. Malungkot niyang sabi kay Antonina. Halos mag-iskandalo na nga doon ang dalaga at unti-unti nang tumaas ang boses. Po? Pero hindi pa naman po tapos dito si Jacob, ate. May ilang buwan pa po siya. Hindi po ako naniniwala. Alam ko po nandyan siya sa loob. Ate, tao ako nakikiusap sa inyo. Gusto ko lang naman siyang makausap. Please po. Pangako po. Kapag nakausap ko na siya, aalis na ako. Hindi na ako manggugulo. Pakiusap niya sa matanda. Na halos lumuhod na siya at umiyak sa pagmamakaawa. Ngunit kung anong sinasabi sa katulong ng mga nasa loob, ay iyon lamang ang kanyang susundin, kahit pa maging siya ay naaawa na rin kay Antonina. Ma'am, sorry talaga pero wala na talaga. Bago pa man matapos ang kasambahay ang kanyang sasabihin, ay bigla namang sumulpot doon si Jacob. Manang sige na, ako nang bahala rito. Sabi ni Jacob na blanko lamang ang itsura ng mukha. Sige po, Sir Jacob. Kaagad nang sumunod ang katulong at pumasok na sa loob ng mansyon. Sa sandaling yon, ay wala nang pinalampas pang panahon si Antonina at muli niyang sinunggaban ng isang mahigpit na yakap si Jacob. Jacob! Jacob! Sabi ko na nga ba na nagsisinungaling lang siya. Malakas ang kutob ko na nariyan ka pa. Jacob, halika na. Pabuo na yung bahay. Titira na tayo doon. Umiiyak na sabi ni Antonina, habang mahigpit pa rin na nakayakap sa kanyang nobyo. Ilang sandali pa nung kumalas na siya ay mabilis niya nang naagaw ang kamay ni Jacob, tsaka akmang hihilahin na palabas at paalis ang mansyon. Ngunit napatigil siya nang marinig ang nagsalitang si Jacob. Ni hindi ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at hindi malang bumawi ng yakap sa kanyang nobya. Antonina, sorry. Pero hindi na ako sasama. Mariin niyang sabi. Napatingin naman si Antonina sa pagkakahawak niya sa kamay ni Jacob at napagtantong siya na lang pala nakakapit. Ni hindi na bumawi ng hawak si Jacob at nagbistula lamang itong walang buhay. Kaya naman marahan na rin bumitaw si Antonina. Ano ka mo? Hindi ba ikaw naman ang may gusto nito? Hindi ba sabi mo lalaban tayo? Napoprotektahan mo ako. Kaya halika na, may importante rin ako sasabihin sa'yo. Umiiyak na sabi ni Antonina. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang nararamdaman, kaya umiyak na lamang siya at nagbabaka sakaling maawa sa kanya si Jacob. Ngunit doon siya nagkakamali. Ang mga susunod na bibitawang salita ni Jacob ang unti-unting dudurog sa kanyang puso. Hindi na ako sasama. Ngayon ang flight namin patungong Amerika. At hindi na ako babalik pa. Na-realize ko na ang dami ko nang nasayang na oras at panahon dito. Nawala ako sa focus, Antonina. Nawala ako sa tunay na purpose ko. Nawala ako sa pangarap ko. Kaya ngayon magsisimula na ulit ako sa panibagong yugto ng aking buhay. Gusto kong maging isang ganap na doktor. At ayoko nang sagabal pa. Kaya please, Antonina, ayusin mo na lang ang buhay mo. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Tuparin mo nang hindi ako kasama. Dahil hindi na ako muling babalik pa. Matapang na sabi ni Jacob, kahit na sobrang sakit, kahit sobrang hirap,
Kailangan pa rin gawin iyon ni Jacob dahil iyon na lamang ang tanging paraan na alam niya para maprotektahan ang kanyang nobya. Sobrang hirap din ito para sa kanyang makitang umiiyak sa Antonina na hindi man lang niya mapunasan ng mga luha. Ang sabihan ng masasakit na salita na kahit na kailan ay hindi naman niya talagang magagawang sabihin sa dalaga. Sobrang hirap para kay Jacob na magpanggap na malakas at matapang sa harap ni Antonina. Pero kung hindi niya ito gagawin ay parang ipinahamak na rin niya ang kanyang pinakamamahal na si Antonina. Kaya kahit na mahirap at masakit, ginawa na rin niya para sa kapakanan ni Antonina. Sa puntong yon ay tinitigan naman siya ng malalim ni Antonina sa kanyang mga mata. Jacob, mahinang sambit ni Antonina. Maya-maya pa ay tumigil na sa kanilang harapan ng sasakyan ni na Jacob kung saan nakasakay ang kanyang inang si Madam Elizabeth. Jacob, we're running out of time. Let's go! Hurry up! Sigaw niya sa anak. Ngunit nananatili lang ang dalawa na magkatitigan. Parehas nangungusap ang kanilang mga mata at kayon ay nangangailangan na ng kasagutan. Sabihin mo sa akin hindi mo na ako mahal. Matapang na utos si Antonina kay Jacob. Umiwas naman ang tingin si Jacob sa halip na sumagot, bagkos sa ibinaba na lamang niya ang usapan. Umalis ka na, Antonina. Mariing utos si Jacob. Pero nanindigan si Antonina sa sagot na gusto niyang marinig. Aalis lang ako. Pag sinabi mo hindi mo na ako mahal. Matapang niya sabi. At doon, para matapos na rin ang lahat, kahit labag sa loob ay sumagot na rin si Jacob. Hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na. Umalis ka na! Pasigaw niyang sabi at tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Antonina. Tatandaan ko to, Jacob. Ang una at huling araw na sinaktan mo ako. Sabi niya, tsaka tumakbo na papalayo sa lalaki habang humahagulhol pa rin sa iyak. Nang makaalis naman si Antonina ay hindi na rin napigilan pa ni Jacob ang sarili at tuluyan na rin bumagsak ang kanyang mga luha na kanina pa niyang pinipigilang pumatak. Sa loob ng sasakyan ay doon naglabas ng sama ng loob si Jacob sa kanyang ina. Are you happy? Seryoso niyang tanong sa kanyang ina. Napalingon naman sa kanya ang ginang. What? Taas kilay niyang tanong. Pasigaw namang sumagot si Jacob na nanginginig na ang boses sa galit at pag-iyak. Are you happy? Malakas yung tanong. Jacob, that is the wisest decision you've ever made for her safety and protection, right? Kaya wag mo akong pagtaasan ng boses. Pagalit na sabi naman ng kanyang ina. You ruined my life. Hindi na lamang umimik pa ang madam at nakipagtalo pa dahil baka lalo lamang lumala ang sitwasyon sa pagitan nila ng kanyang anak. Samantala, inabot na nga ng unan si Antonina na makauwi na siya sa kanila. Hinang-hina ang katawan nito at gila wala na sa sarili. Nagpakabasa na rin sa ulan at wala nang pakialam pa sa kanyang paligid. Doon ay sinalubong naman siya ni Ate Teresa. Antonina, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Saan ka ba galing at nagpapakabasa ka na sa ulan? Nag-aalala niyang tanong kay Antonina. Nang bigla na lamang itong bumagsak at tinimatay, kaya naman nagkanda sigaw-sigaw doon si Ate Teresa upang humingi ng tulong. Antonina! Antonina! Tulong! Malakas niyang sigaw. Mabuti naman at mabilis siyang naisugod sa ospital dahil marami naman ang tumulong. Nang masuri na siya ng doktor ay doon na kinausap ng doktor si Ate Teresa. Kayo po ba ang kapamilya ng pasyente? Tanong niya kay Teresa. Nauutal na sumagot naman si Ate Teresa. Kapitbahay niya po ako. Wala po siyang kapamilya. Sagot niya. Ganun po ba? Nais ko lang pong ipaalam na 2 buwan na po siya nagdadalang tao at sa awa ng Diyos ay wala namang masamang nangyari sa bata. Kisabihan na lang din siya na iwasan ng mapagod at ma-stress dahil medyo mahina pa ang kapit ng bata. Ito po ang reseta. Nagbigay po ako ng mga gamot na pampakapit at ilang mga vitamins na kanyang dapat inumin. Bawal po siyang makawaglit kahit 1 araw para mas maging ligtas ang bata. Iyon lamang po. Maya-maya po ay pwede na rin
ma-discharge ang pasyente. Mauna na po ako sa inyo. Paliwanag ng doktor. Hindi naman malaman ni Aling Teresa ang kanyang isasagot kaya nagpasalamat na lamang siya. Salamat ho, Doc. Pasasalamat ni Ate Teresa. Nang makaalis ang doktor ay saktong gising na rin si Antonina at doon ay narinig niya ang lahat-lahat. Antonina, gising ka na pala. Tanong ni Ate Teresa at saka nilapitan ng dalaga. Doon ay muli nang napapaluha si Antonina. Buntis ako. Buntis ako, Ate Teresa. Sabi niya kay Ate Teresa. Oo, 2 buwan na. Bakit hindi mo sinabi? Hindi mo ba alam? Nag-aalala namang tanong ni Ate Teresa sa kanya. 2 buwan na nga nagdadalang tao si Antonina. Balak sana niyang isurpresa si Jacob ngunit dahil may masamang nangyari ay hindi niya na ito nagawa pang ipagtapat dahil baka idamay pa nila ang bata sa gulo at iyon ang hindi niya hahayaang mangyari. Alam ko po, pero huli ng lahat para sabihin ko sa ama ng bata. Wala na akong iba pang magagawa kundi iluwal siya ng maayos at alagaan at palakahin siya ng mag-isa. Ang aking anak. Umiiyak na sabi ni Antonina. At kahit alam niyang magiging mahirap ang mga susunod pa, ay gagawin niya pa rin ang lahat para mapalaki ng maayos ang kanilang anak ni Jacob. Makalipas ang ilang buwan, ay pansin na bilog ang tiyan ni Antonina at ngayon ay sabik nang makita ang kanyang anak dahil 1 buwan na lamang ay manganganak na siya. Antonina, ang laki na ng tiyan mo ha. Ilang buwan na ba yan? Aba, kukunin mo akong ninang dyan ha? Tuwang-tuwa naman si Ate Teresa na animoy mas excited pa kaysa sa sariling ina ng bata. Si Ate Teresa na rin kasi ang naging hingian ng saklolo ni Antonina dahil wala naman siyang ibang kaibigan. 8 buwan na Ate Teresa. Aba syempre naman Ate Teresa no? Ikaw nga lang kukunin kong ninang nito eh. Sabi naman ni Antonina. Aba dapat lang. Excited na ako makita yung baby na yan. Eh sino kayang kamukha niya no? Tatawa-tawa namang sagot ni Ate Teresa. Bigla naman siya natigilan dahil hindi naman nagustuhan ni Antonina ang tanong na iyon. Sorry. Paghingi ng paumanhin ni Ate Teresa at sumagot naman kaagad si Antonina. Ayos lang po, nauunawaan ko po, sabi niya. Ang maka-1 buwan ay naisilang na rin ni Antonina isang malusog at napakagandang sanggol na pinangalanan niyang Ariana at yan ang palayaw nito. Mag-isang itinaguyod ni Antonina ang kanyang anak. Bukod sa paggawa pa rin ng mga sampagita ay nagtitinda na rin siya ng mga lutong ulam sa harap ng kanyang bahay. Sa ngayon kasi ay hindi pa siya pwedeng lumayo ng trabaho dahil wala naman siyang mapag-iiwanan sa anak niya. At isa pa, ayaw din muna niyang ipaubaya sa iba si Yan, lalo pa ngayon na napapadalas ang kanyang pagiging masasakitin. Lumipas ang 3 taon ay nakakalakad at nakakapagsalita ng cute na batang si Yan na hindi may tatangging kamukhang-kamukha ni Jacob, lalo pang mapupungay ng mga mata nito at mahahabang mga pilik mata. Habang si Jacob naman ay nagtagumpay na nga ngayon sa buhay at isa ng ganap na doktor. Nagmamay-ari na rin siya ng isang pharmacy sa Pilipinas at iyon ang dahilan kung bakit muli siyang bumalik dito. Are you sure you wanna go back, son? Paano kapag nag-cross na naman ang landas yun nung Anton? Taas kilay na tanong ni Madam Elizabeth sa kanyang anak na si Jacob. Nakasalukuyan nag-aayos ng kanyang mga gamit pabalik ng Pilipinas. Humarap naman sa kanya si Jacob at base sa mga mata nito ay mababakas pa rin ang sama ng loob sa kanyang ina. Mom, ilang taon kitang sinunod? I'm old enough now to decide for myself. Kaya ano ba na maging desisyon ko ngayon, please? Do not bother me again. I am not happy. Mariin niya sabi. Di, mahal mo pa nga rin siya? Nauutal na tanong naman ng ginang na kalmado lamang ang boses. Siya lang ang taong nagparamdam sa akin na buo ako. Na kompleto ako. Her heart is so pure and genuine. At simula noong unang araw na mahalin ko siya, hanggang sa huling araw, nasaktan ko siya. Hindi na tumibok ang puso ko para sa iba. At hanggang ngayon, siya pa rin ang tinitibok nito. Hindi niyo man matanggap, wala na ako magagawa mo. Wala na ako magagawa.
Buong pusong sagot ni Jacob at ngayon ay maninindigan na talaga siya. Hindi naman na nakasagot ang kanyang ina, kaya naman nagmarcha na ito palabas ng kanyang silid at tuluyan ng bumalik ng Pilipinas. Samantala, dahil hindi naman mawala-wala ang ubo ni Yan sa sobrang pinag-aalala ni Antonina, ay sinamantala niya ng pagkakataon na magkaroon ng libreng vaccine para sa mga bata sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at barangay health worker sa lugar na iyon ang kapatid ni Ate Teresa, kaya napailista nila kaagad si Antonina at nabigyan ng stab. Limited lang din kasi ang vaccine na yon, kaya naman talagang agawan sila sa slot. Dahil kung magpapaturok daw ng ganito sa private ay aabutin ng 5,000 piso. At dahil wala namang pera si Antonina ay hinintay na lamang niya na dumating ang araw na ito. Tahan na anak, oo aalis na tayo. Tahan na. Aligagang sabi ni Antonina sa kanyang anak habang karga-karga ka ito. At inaalo dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi na nga nakapag-ayos at nakapagsuklay itong si Antonina dahil sa pagmamadali para hindi na maubusan ng upuan sa covered court na pagdadausan. May dala ka bang pagkain ninyo ha Antonina? Kawawa naman tong baby namin na to. Tahan na, yan. Tanong naman ni Ate Teresa. Opo, may dala po akong biskwit. Tugon naman ni Antonina. O siya, sige. Hindi ko na kayo masasamahan ha. At kayo nagdating ng amo ko. Mag-aarmasiga muna ako at maglalaba. Nasabi ko naman sa kapatid kong si Sol na siya munang bahala sa inyo. Sus ko, sana'y maturukan na itong si Yan para may panlaban ng katawan. At hindi na nawala ang ubo eh. Sabi ni Ate Teresa at saka isinakbit na ang bag sa likod ni Antonina. Sige po Ate Teresa, maraming salamat po. Mauna na po kami. At doon ay tuluyan na ngang umalis si na Antonina at Yan. Sige, ingat kayo. Pahabol pa ni Ate Teresa. Nang makarating na siya sa covered court ay may ilan ng mga pasyenteng naroon. Naroon na rin ang 2 camper van na marahil ay pagmamayari ng mga medical staff na magbibigay ng vaccine. Nang makita naman siya ni Ate Sol ay nilapitan siya kaagad ito. Antonina, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari dyan kay Yan? Bakit parang ang laki ng pinayat? Pana ni Ate Sol, isang barangay health worker sa kanilang barangay. Tinulungan nga niya makakuha ng slot itong si Antonina para sa napaka-limited na vaccine para sa nauuso at kumakalat na sakit ngayon sa mga bata. Oo nga Ate Sol halos 2 linggo na hong inuubot, nilalagnat tong si Yan. Hindi ho mawala-wala Hindi na rin ho makakain kaya puro gatas lang siya ngayon. Nag-aalala namang sambit ni Antonina. Tila nga lumipas na ang ganda nitong si Antonina na ngayon ay losyang na. Lalo pa't nagkasakit ang kanyang anak na si Yan, kaya naman talagang inabot siya ng stress at anxiety. Napacheck up mo na ba? Tanong naman sa kanya ni Ate Sol. Sa center ho, wala naman ho akong pera pang patingin sa mga private clinic Malungkot na tugon naman ni Antonina na karga-karga pa rin ang kanyang 3 taong gulang na anak habang nagliligalig dahil sa samaan ng pakiramdam. Nako, yan na nga bang mahirap at problema sa ating mga mahihirap? Kapag mahirap ka, kawawa ka. Kapag walang pera ay mas nakakaawang may sakit, lalo pat bata ang may sakit. Pero okay lang yan. Gagaling din yan si Yan. Mabuting at nakaabot pa kayo dahil limited lang ang pertussis vaccine na dinala sa atin dito. Kaya nga po Ate Sol mabuti na lang at nakapagpalista kagad ako sa inyo kaya maraming salamat ho. Pasasalamat naman ni Antonina kay Ate Sol. Maya-maya pa dahil padami ang tao doon ay nagpaalam ng sandali si Ate Sol para asikasuhin ang iba pa. O siya, sige na at aasikasuhin ko lamang yung iba ha. Maiwan muna kita dyan. Sabi ni Ate Sol at tumugon naman kaagad si Antonina. Sige po. Tugon naman ni Antonina. Samantala, sa loob naman ng isang camper van ay naroon ang doktor na nag-o-organize ng lahat. Si Doc Jacob, ang CEO ng Huangco Pharmaceutical. Naroon din ang ilang mga nurse at medical staff na tutulong para sa aktibidad ni ito. Doc, ilalabas na po ba lahat? O per box po tayo? Tanong sa kanya ng isang staff. Seryoso naman ang mukha ng doktor habang nakatingin lamang sa kanyang cellphone.
Huwag mo nang ilabas sa van yung iba, ha? Ilabas lang muna yung tama sa bilang. Hayaan lang na alam nila yung limited lang ang vaccine para naman ay may matira pa para sa ibang bayan. Sagot niya. Tumango naman ang mga staff. Sige po, Doc. Mag-uumpisa na po kami magtawag sa pila. Isa-isa na ring lumabas doon ang may kanya-kanyang dalang box ng vaccine. Sige, susunod na ako. Sisiguraduhin ko lang na magiging maayos ang pila. Sabi naman ni Doc Jacob. Okay po, Doc. Nang makalabas na ang mga staff, ay nagkanya-kanya na rin silang pumunta sa mga popwestohan nila para makapagsimula na ng turukan. Ate, sa mga barangay health worker po, patulong na lang po kami na mapapila na sila ng maayos. Mag-uumpisa na po kami magturok. Kung ano po ang ayos ng upuan, wag na sanang magulo. Sabi ng isang staff sa mga barangay health workers at kaagad naman silang tumugon at sumunod. Sige po mga ma'am, sabi nila. Matapos maisaayos ang lahat at mailinya ng maayos ang mga upuan na nakaharap sa kanya-kanyang naka-assign na staff, ay sinimulan na rin nila ang turukan. Nangingibabaw sa buong lugar ang iyakan ng mga bata. Mabuti na nga lang at malamig ang panahon ngayon kaya walang init at panas sa sagabal sa aktibidad. Habang si Antonina naman ay matyaga pa rin naghihintay na nasa pinakadulo pa ng pila. Napatingin na nga lang siya sa mga natatapos na pero ang iniisip na lang niya ay maya-maya ay makakaraos na rin sila ng kanyang anak na si Yan Yan. Matapos halos ang kalahating araw na medical mission na iyon, ay humupa na rin ang buong covered ng mga tao na kani-kanina lang ay halos mapuno na ang buong lugar. Nang mapansin naman nila si Antonina na naroon pa rin sa upuan at nakaupo at napakunot ang noon ng staff dahil saktong 50 lang naman yung bilang at saktong ubos na rin yung vaccine. May isa pa pala? Sarah, di ba saktong 50 lang yung nasa listahan? Tanong ng isang staff sa kanyang kasama na nagsimula ng mag-pack up. Opo, tugon naman ng babae. Para rin ma-inform na si Antonina ay tinawag na nila ang atensyon ni Ate Sol. Ate Sol, makikisabi po sana akong 50 lang yung panturok wala na po kaming maibibigay. Malungkot na sabi ng staff kay Ate Sol. Bigla namang nag-alala si Ate Sol. Siya pa naman ang nagbigay ng slot kay Antonina matapos maubusan lang ng vaccine. Nako, paano kaya yun? Dahil nang kilala ko yung mag-ina talaga kong kailangan ng bata ng vaccine. Baka naman meron kayong kahit natitira dyan, kahit isa Pakiusap ni Ate Sol. Nako Ate Sol, sapat na yung nailabas namin. Wala na po talaga. Kausapin nyo na lang po at magpapack up na kami ha? Sabi ng staff. Kahit meron pa naman sa loob ng van ay hindi pa rin nila pwedeng ilabas yon dahil yun ang utos sa kanila ni Doc Jacob. Kahit gustuhin man nila na makatulong pa, ay wala na silang magagawa pa. Sa sinabing iyon ng mga staff ay tila ba, hindi na rin makukumbinsi pa ni Ate Sol ang mga ito kaya nagtungo siya kay Antonina para ipaalam ang nangyari. Antonina, nako pasensya ka na ha. Saktong 50 lang daw talaga yung nailabas na vaccine ang alam ko kanina pang 50 ka, tapos biglang naging 51 kaya hindi ka na nakaabot. Hindi naman malaman ni Ate Sol kung paano iyan ipapaliwanag kay Antonina. Dahil kita niyang asang-asang tao tapos bandang huli ay hindi pala siya kabilang. Sa kabilang banday, napatayo naman si Antonina na halos kanina pa rin karga ang kanyang anak na si Yan Yan na nakatulog na sa kanyang balikat sa kaiiyak. Pero ang tagal ko pong naghintay sa pila. At saka, ito po yung stub ko, number 50 po nakalagay. Hindi ba kayo rin ang naglista sa akin at sinigurado niyo po na para sa akin yon? Ate Sol, baka naman po mapakiusapan sila na isa lang naman Maawa naman sila sa anak ko. Pagsusumamo ni Antonina na halos lumuhod na sa harapan ni Ate Sol. Nakiusap na nga rin ako sa kanila At dahil nga sa kalagayan nitong si Yan Yan pero wala na raw talaga Halika, kung gusto mo, para maniwala kay samahan kita doon ha. Ikaw na makiusap sa kanila, baka sakaling maawa. At doon ay niyaya na rin ni Ate Sol si Antonina na lumapit sa mga staff para siya nang makiusap sa mga ito.
Sige ho, tugon naman ni Antonina. Nang makalapit siya doon kasama ni Ate Sol ay doon na unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ni Antonina. Sa haba ng pinila niya at tagal ng hinintay ay hindi talaga siya makakapayag na hindi man lang maturukan ang kanyang anak. Ma'am, sir, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tingnan niyo ho itong anak ko. Sobra na po siyang namayat dahil sa ubo. Hinihika na rin po siya at wala po kaming pera para maipagamot siya sa mga pribadong ospital. Ang tagal ko pong hinintay itong araw na to para maturukan din po ang aking anak. Nakikiusap po ako sa inyo. Baka naman po may natitira po kayo dyan kahit na iisang vaccine na lang. Oh. Maawa naman po kayo. Pagmamakaawa pa ni Antonina. Bilang isang ina ay gagawan talaga natin ng lahat para sa ating anak. Kahit pa magmukha na tayo nakakatawa at nakakaawa sa paningin ng ibang tao at sa ating paligid. Nako, misis. Pasensya na po talaga. Wala na po kami magagawa dahil upos na po talaga ang aming. Hindi pa man natatapos magsalita ang staff ay tumaas na ang boses ni Antonina. Sa bigat ng kanyang emosyon na hindi niya na kaya pang magtimpi at manahimik na lang kaya hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Ano bang klaseng mga medical staff kayo? Halos lumuhod na nga sa harapan ng pasyente ninyo. Puro na lang wala na kayong magagawang isasagot ninyo. Halos kalahating araw na ho kaming pumila ng anak ko, tanging itong biskwit na lamang na itong pinagsaluhan naming mag-ina, pantawid gutom. Hindi ko naman ho kasalanan kung bakit naubusan ako. Ito ho ang stab ko. Ipapakita ko sa inyo. Katunayan, napasok ako dapat sa 50 na limited slots na sinasabi ninyo. Ayoko ho mag-iskandalo. Pero nanay lang ho ako na natatakot para sa anak ko. Na kapag umulit na naman sa kanya ganong klaseng ubo, ay baka hindi niya nakakayanin ng baga niya dahil wala kaming panlaban. Maawa naman ho kayo. Nagmamakaawa na ho ako. Umiiyak na sabi ni Antonina. Halos lahat ng tao doon ay napatingin sa kanila. Natahimik at napatunganga. Nagising na rin si Yanyan at ngayon ay nagliligalig na naman. Hindi na nga alam ni Antonina ang kanyang gagawin. At pakiramdam niya ay pinagsakloban na siya ng langit at lupa. Hirap na ang kanyang kalooban sa tuwing makikita ang kanyang anak sa pag-ubo. Lalo pa ngayon na magdadaan na naman ang buong gabi kung kailan laging sumusumpong ang ubo nito. Sa eksena ngang iyon ni Antonina ay lumabas na rin ng van si Doc Jacob upang tingnan ang nangyayaring gulo doon. Oh, anong problema rito? Tanong niya. Nakaupo naman si Antonina habang inaalo ang kanyang anak kaya naman hindi niya namalayang naroon na palang doktor. Dok, si ma'am po kasi naubusan ng vaccine pero nakalagay po sa stab niya yung pang 50 po siya. Misis, tumayo na ho kayo. Uutal na sabi ng staff. Na sa tono ng boses ay pumapanig din kay Antonina dahil naaawa din nga sila sa bata. Sakang pagtayo naman ni Antonina ay nagsimula na magpaliwanag si Doc Jacob. Kapag sinabi pong limited, nang bigla siyang natigilan na magsalubong ng mga mata nila ni Antonina. Jacob? Nauutal na sambit ni Antonina. Antonina? Nauutal na tugon naman ni Jacob. Nang muling magkapanagpo ang kanilang mga mata, ay tila ba huminto rin ang pag-ikot ng orasan. Parang biglang nawala ang mga tao sa kanilang paligid. Parang biglang sa kanila na lang dalawa nakatutok ang spotlight. Sobrang laki ng pinagbago ni Antonina sa kanyang pisikal na kabuuan. Ganon din kay Jacob. Ngunit hindi naman iyon alintana ni Jacob dahil wala nang makakapantay pa sa saya na nararamdaman ngayon ng puso niya. Na muling makita ang babaeng kanyang pinakamamahal. Sa kabilang banda matapos ang ilang segundo na pagtitigan, ay si Antonina na ang unang kumala sa kanilang dalawa. Sige, sa susunod na turukan na lamang ako hahabol. Sabi niya tsaka tumalikod na at nagmadali nang umalis. Hindi naman hahayaan ni Jacob na muli pang mawala sa kanyang paningin ang dating nobya. Kaya naman hinabol niya ito kahit pa pinagtinginan na sila ng maraming taong naroroon. Sandali! Antonina! Malakas na sabi ni Jacob. Wait! Sabi pa niya habang lakad-takbong sinusundan ng mag-ina. Diretso lang ang tingin ni Antonina
At ayaw utusan ng sarili na huminto at lingunin si Jacob dahil ayaw niya na itong makita pa. Jacob, wala na tayo dapat pagpang-usapan pa. Sigaw ni Antonina habang naglalakad ng mabilis. Kaagad namang nahawakan ni Jacob ang mga braso ni Antonina at saka iniharap ito sa kanya. Kahit na kailangan ng bata ng vaccine? Pride pa rin bang paiiralin mo? Singhal niya. Give me that kid! Desperadong sabi pa ni Jacob. Matapang naman na tumingin sa kanya si Antonina at mariing sumagot. Hindi, mariing niyang sabi. Antonina, maawa ka sa bata. Nagsumamong sabi naman ni Jacob. Sa pagkakataong yon ay napatingin naman si Antonina kay Yanyan na ngayon ay namumutla na sa kakaiyak. Bigla naman siya naawa sa anak at nangusap ang kanyang mga mata kaya naman iniabot na rin niya si Yanyan kay Jacob para maturukan. Doon sila nagmadaling nagtungo sa may camper van at doon ay tinurukan ni Jacob si Yanyan. Okay kid, mabilis lang to ha, parang kagat lang ng langgam. At imalangang tumahan ng batang si Yanyan habang nakakandong sa hita ni Jacob at nakatingin lamang sa doktor. Ni hindi man lang ito nasaktan sa turok, bagkos ay nakatitig lamang kay Jacob. Tila nga naramdaman din ng bata na may connection talaga sila ni Jacob dahil iyon ang kanyang ama. Brave child. Nakangiting sabi naman ni Jacob na nakatitig din sa bata. Pagkaturok ay inagaw ng muli ni Antonina ang bata. Akin na yung anak ko! Anas niya tsaka muli nang kinarga si Yanyan. Maya-maya pa ay nag-usisa na si Jacob. Antonina, sinong ama ng bata? Matalim niyang tanong kay Antonina. Hindi na mahalaga kung sinong ama ng anak ko. Mariing sagot naman ni Antonina. Ngunit nananatiling makulit si Jacob dahil malakas ang kutob niya na anak niya nga ang bata at hindi maitatanggi dahil kamukhang-kamukha niya si Yanyan. Antonina, anak ko ba siya? Muling tanong ni Jacob. Para matigil na rin si Jacob ay pinalabas na lang niya na hindi siya ang ama ng bata. Hindi ikaw ang ama nito, mariin niya sabi. Ngumisi naman si Jacob at saka sumagot. Talaga? Sige. Hindi naman magsisinungaling ang DNA test. Itinaas niyang nakuha niyang isang hibla ng buhok na pasimple niyang nakuha sa bata para ipatest kung mag-ama nga sila. Ngunit hindi naman natinag doon si Antonina bagkos ay umalis na siya at hindi na lamang sumagot pa. Hanggang sa pag-alis si Antonina ay nakamasid pa rin sa kanya si Jacob. Sobrang saya nga ng puso niya ngayon dahil sa wakas ay muli silang nagkita makalipas ang ilang taon. Hindi man naging maganda ang una nilang muling pagtatagpo ay ayos lang kay Jacob dahil alam niya ngayon na may panghahawakan na siya. Lalo pa ngayon nang malaman niyang may anak siya kay Antonina. Kaya ngayon ay mas umusbong na sa kanyang puso na ayaw niya nang humiwalay pa sa dati niyang nobya. Samantala ng mga sumunod na araw, habang abala si Antonina sa pagluluto ng mga meriendang ititinda niya mamaya, ay dali-dali namang nagpunta si Ate Teresa doon. Antonina, may naghahanap sa'yo. Sabi ni Ate Teresa na ang tingin pa rin ay nasa lalaki na nakatayo ngayon sa may pintuan ng bahay ni Antonina. Naroroon naman sa may sahig si Yanyan at naglalaro ng kanyang mga laruan. Sino po? Tanong naman ni Antonina at sa pagharap niya ay doon niya nakita si Jacob. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Pagalit niyang sabi. Ramdam nga ni Ate Teresa na ang lalaking ito ang ama ni Yanyan. Kaya naman umalis na muna siya upang mabigyan ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap. Sa puntong yon ay ipinakita na ni Jacob ang resulta ng DNA test, kung saan nakalagay doon na tunay nga silang mag-ama ni Yanyan. Antonina, hawak ko ng resulta. Anak ko ang batang yan. Bakit ba pilit mo pa rin itinatanggi sa akin? Bakit mo pa rin pilit na itinatago? May karapatan din ako sa anak ko, Antonina. Anas si Jacob. Wala nang panahon pa si Antonina na tingnan ang resultang yon. Dahil alam niya naman talaga na mag-amang dalawa. Ayaw lang niyang aminin dahil galit siya at masama pa rin ang loob sa lalaki. Matagal na kitang inalisan ng karapatan, Jacob. Anas naman ni Antonina. Bakit? Dahil ba sa nangyari, idadamay mo na pati ang bata? Hindi lang ikaw ang nasaktan. Hindi lang ikaw ang nahirapan, Antonina.
Kunot noong tanong naman ni Jacob kay Antonina. Mariin namang sumagot si Antonina. Ikaw ang unang tumalikod kaya wala kang karapatang sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Tinaguhid kong mag-isa si Yan kahit wala ka. Na dapat sana'y nandito ka at pumuprotekta sa amin. Hindi ba man tapos ang kanyang sinasabi ay dinugtungan na kaagad yan ni Jacob. Hindi pa sapat yung ginawa kong pagprotekta sa'yo, Antonina? Na halos sarili kong prinsipyo ibinigay ko kay Mommy. Huwag ka lang niyang saktan. Hindi ko namang ginusto to. Malakas niyang sabi. Ginusto mo yan. Pinabayaan mo kami. Sigaw naman ni Antonina. O sige, sabihin na natin ginusto ko. Dahil kung hindi ko gagawin yon, baka kung ano nang ginawa sa'yo ni Mommy. Kahit na masakit para sa akin na sabihin ng mga salitang sinabi ko sa'yo nung huling araw tayo nag-usap, ginawa ko pa rin yun para sa kapakanan mo. Sa tingin mo ba, sumaya ako? Sa tingin mo ba nagkaroon pa ako ng kapayapaan? Hindi. Hindi na, Antonina. Dahil mas gugustuhin kong ako na lang ang mahirapan at masaktan kesa ikaw ang saktan ni Mommy. Hindi ko makakaya, Antonina. Hindi ko makakaya. Kaya masisisi mo ba ako kung yun lang ang tanging paraan na natitira sa akin para iligtas ka? Wala akong ibang inisip kundi ikaw, Antonina. Sa bawat tagumpay na nakuha ko sa Amerika, ikaw lang ang iniisip ko. Sa'yo ko inaala yun. Ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Hindi lang ikaw ang nahirapan, Antonina. Higit lalo ako. Lalo pa ngayon. Na may anak pala tayo. Na may anak pala ako sa'yo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Pakiusap. Matagal na akong pinagkaitan ni Mommy ng kalayaan at karapatan sa buhay. Sa pagkakataon to, huwag mo namang pati ang pagiging ama ko sa anak pagkakait mo rin. Mahal na mahal kita, Antonina. At kahit silipin mo man ngayon ang puso ko, wala tong ibang tinitipok at sinisigaw kundi ang pangalan mo. Ikaw lang. Ikaw noon at magpahanggang ngayon. At doon ay tuluyan nang tumulo ang mga luha ng lalaki. Ang tagal niya nang gustong ilabas ang mga salitang matagal niya nang kinimkim at itinago. Ang tagal niya nang gustong sabihin ito, ngunit paano? Kung wala namang handang makinig at maniwala sa kanya. Ngayon na magkaharap na sila ni Antonina ay wala na siyang palalampasin pa mga oras o segundo para hindi sila muling magkaayos. Mahal na mahal siya ni Antonina, kaya naman ngayon ay handa niya nang ipaglaban ng mga ito ano man ang mangyari. Nang marinig naman niyo ni Antonina ay parang may kumurot naman sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ganitong kalaking sakripisyo pala ang ginawa ni Jacob para sa kanya. Na buong akala niya ay pinabayaan na talaga siya nito. Na buong akala niya ay wala na itong pagmamahal sa kanya. Lalaki rin si Jacob, lumuluha at nasasaktan din. Kaya na makita ni Antonina ang mga luha ng dating nobyo na patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga mata, ay parang isang mahika na lumambot ang puso niya. Jacob? Mahinang sabit ni Antonina. Hindi pa nga tapos si Jacob at muli nagpatuloy. Antonina, isa na akong doktor. Natupad na yung pangarap ni Mommy. Ngayon, gusto ko namang tuparin yung sarili kong pangarap. Iyon na yung muli kang kasama. Habang buhay. Yan lang naman ang gusto ko para sa sarili ko, pero bakit parang ang hirap kunin? Pinapangako ko sa'yo, hindi na kita iiwan. Habang buhay na kitang poprotektahan. Hindi na ako aalis. Ibalik mo lang ulit ang karapatan ko sa'yo at sa aking anak. Alam kong kailangan niya ako ngayon, Antonina. Alam kong mahirap pa para sa'yo, pero hindi pa ba sapat yung pagmamahal mo para muli ako mapatawad? Hindi pa ba sapat yung masasaya nating nakaraan para pagbigyan mo ako ulit? Mahal kita. At hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal at mamahalin ko.
Wala akong ibang gustong iharap sa altar, maliban sa'yo. Kung hindi lang din naman ikaw, mas mabuti pang mabuhay mag-isa. Wala eh. Mahal na mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman to. Sa'yo ko lang naramdaman to. Lahat, gagawin ko para sa inyo. Kaya please, Antonina, give me another chance. Buong puso niya namang sabi. Nang malaman ni Antonina ang mga bagay na iyon, ay magbilis na nagbago ang kanyang pananaw. Ngayon at unti-unti na nga niyang nauunawaan ang sitwasyon at mga pangyayari, kaya naman kailangan ding marinig ni Jacob ang kanyang saloobin. Akala ko malakas na ako. Akala ko kaya ko na. Akala ko masasanay na ako. At nasabi ko yon ng mga panahong wala ka. Pero ngayon na nasa harap na kita, bakit parang nakalimutan ko na lahat ng mga sinabi ko? Parang bigla akong nanghina dahil alam ko, nariyan ka na magsisilbing lakas namin ni Yan. Bakit parang naramdaman ko ulit yung pakiramdam ko nung unang araw na sinusuyo mo ko? Hindi ko na nga makita mga pagkakamali mo. Siguro'y marahil dahil dito sa puso ko. Tunay rin na minamahal kita, Jacob. Nasaktan ako. Pero sa'yo ko lang gustong maramdaman yun dahil alam ko ang pag-ibig mo rin ang maghihilom nun. Mahal na mahal kita, Jacob. Buong puso namang sabi ni Antonina at tuluyan na rin tumulo ang kanyang mga luha. Sa puntong yon ay kusa nang naglapit ang katawan ng isa't isa at niyakap na ni Jacob si Antonina na hindi na kailangan pang hingin ang permiso nito. Muli nilang dinama ang mga yakap na matagal na nilang hinahanap-hanap. Pareha silang nangulila sa isa't isa, kaya ngayong magkasama na sila, ay wala na silang sasayangin pang panahon para hindi sila muling magkasama. Mahal na lang isa't isa. At iyon ang katotohanang kailanman ay hindi mababago ng pagkakataon, anumang pagsubok at problema ang kanilang pinagdaanan. Mas pinatatag na sila ngayon ng panahon at mga pinagdaanan, at mas pinalakas para sa kanilang unika iha na si Yan. Ito ang munting pangarap ni Jacob na taas noon niyang ipagmamalaki, na sa wakas ay nakamit niya na rin. Hindi ito matutumbasan ng anumang karangyaan sa mundo, dahil ang tanging kayamanan niya ay matatagpuan lamang sa kanyang mahal na anak na si Yan at sa kanyang mahal na asawa na si Antonina. Nang kumalas na sila sa pagkakayakap ay hiniling naman ni Jacob na si Yan naman ang kanyang yakapin. Maaari ko bang mayakap ang anak ko? Hiling niya kay Antonina. Ngumiti naman si Antonina at tumango. Oo naman. Yan, halika. Siya ang daddy mo. Hug mo siya. Kinarga niya ang bata at saka inabot kay Jacob. Noong una ay ayaw pang ang sumama ni Yan, ngunit kalaunan, nang mapagtanto niyang ito rin yung lalaki na nakita dati sa may camper van, ay sumama na rin siya kay Jacob. Anak ko, mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. Umiiyak na sambit ni Jacob sa kanyang anak habang nakayakap dito. Wala na ngang mahihilang pa si Jacob para sa kanyang munting pamilya. Ngayon na nga na maayos na ang lahat, ay sinamantala na ni Jacob ang pagkakataon para mag-propose kay Antonina at hindi kalaunan ay naikasal na rin silang dalawa. Flower girl pa nga ang kanilang anak na si Yan. Bilang lang din ang mga bisita at iyon lamang ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang ikinakasal naman sila ay naroon naman si Madam Elizabeth sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa labas, hindi kalayuan sa simbahan na pinagdadausan ng kasal. Wala na nga siyang magagawa pa, lalo pa ngayon nang makita niyang mga ngiti sa mga labi ni Jacob na sa tanang buhay niya ay ngayon lamang niyang nakita. Kaya bilang isang ina at ngayon na nagkakaedad na rin siya, ay sino ba siya para hadlangan ng mga ngiting iyon na bagay sa mukha ni Jacob? Matagal niyang napahirapan ang kanyang anak para sa kanyang pansariling kagustuhan. Kaya ngayon, para makabawi, ay hahayaan niya na ang gusto ni Jacob at hindi na manggugulo pang muli.
Hindi pa man nga lubos na tatanggap ni Madam Elizabeth si Antonina, ay hindi na mahalaga yan sa kanya dahil ngayon ay alam niya nang nararamdaman at nararanasan na ng kanyang anak na si Jacob ang tunay na kaligayahan na hindi nito naramdaman sa kanyang poder. Sa kabilang banda, bago pa man siya makita ni Jacob ay napagpasyahan niya na kaagad na umalis at tuluyan ng bumalik sa Amerika. Samantala nang maikasal naman sila Jacob at Antonina ay napagpasyahan na ni Jacob na doon na sa kanyang tinitirang bahay dalhin ang kanyang mag-ina. Dito na pala ang bagong bahay mo? Bungad ni Antonina habang minamasdan ang buong kabuuan ng lugar. Bahay natin, mahal. Lahat ng meron ako ngayon ay sa'yo na rin. Pwede kong angkinin ang lahat dahil kaya nga ako nagpursige para sa inyo nitong aking pinakamamahal na anak na si Yan. Para sa inyo talaga yan. Dahil wala rin namang kwenta ang mga yan kung wala kayo at kung hindi ko kayo kasama. Buong pusong sabi naman ni Jacob kay Antonina. Niyakap naman niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Mahal, maraming salamat ha. Maraming salamat dahil hindi ka sumuko. Maraming salamat dahil ako pa rin. Kami pa rin ang ginusto mo sa kabila ng mga nangyari. Sobrang ipinagmamalaki kita. At tumahanga ako sa iyo bilang isang mabuting ama at asawa. Kaya naman, wala man akong yaman na katulad nito na mai-offer sa iyo. Sinisigurado ko naman sa iyo na aalagaan ko kayong dalawa ni Yan. Paglilingkuran ko kayo at mamahalin ng buong puso. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo ang buhay ko. Sabi naman ni Antonina habang nakayakap sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay sumulpot naman doon ang kanilang katulong. Ma'am, sir, may regalo po sa baba, sabi niya. Nagkatingin na naman ang dalawa dahil wala naman silang inaasahan na iba pang magre-regalo sa kanila. Kaya naman nagtungo na kaagad sila sa may sala upang tignan ang tinutukoy ng kasambahay. Nang makarating sila doon na isang malaking kahon ang bumungad sa kanila na nakabalot pa sa wedding wrapper at may malaking ribbon pa sa ibabaw noon. What is this? Kanino daw galing to, Manang? Nagtatakang tanong ni Jacob. Wala pong sinabi yung lalaking nagbaba niyan, sir Pero may sulat daw po sa loob niyan. Sagot naman ng kasambahay. Dahil nga curious na sila at interesado ng buksan ng kahon, ay pinagtulungan na nilang buksan iyon para malaman kung ano ang nasa loob ng kahon. At doon ay nanlaki ang mga mata nila dahil isa iyong malaking oven na gamit na pang-bake. Sakto naman na wala pa silang ganun. Ito na yata ang pinakamahal na brand, kaya naman alam ni Jacob na mayaman ang nagregalo noon. At kilalang kilala siyang nagbibigay noon dahil mahilig siya sa pastries. Doon ay may nakasipit na sulat at nang kunin nila yon at basahin ay sabay silang nabigla ni Antonina kung sino ang nagregalo nun. Ang kanyang mommy na si Madam Elizabeth. Nakasulat doon na si Antonina nang bahalang mag-bake ng mga paborito ni Jacob na dati ay siyang gumagawa. Mahalin nila ang isa't isa at huwag maghihiwalay. Congratulations! Simple lang ang mensahe na yon pero tagos sa puso ng dalawa, lalong-lalo na kay Jacob. Kaya naman hindi niya napigilan na mapaluha habang nakangiti. Niyakap na lang niya ang kanyang ina at doon ay tuluyan niya nang natanggap pinakamaganda niyang regalo, ang kapayapaan ng puso at isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!